At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Lumipat sina Apyong at Lilay nagtirahan at nagpunta sila sa bahay ng kamag-anak ni Lilay na si Marikita. Dinalaw kaagad si Susi ng isang binata na si Rene at nakipagkaibigan. Ngunit may galit sa kanya na isa ni dalaga no umano nililigawan niya. Isang gabi, nilagdat si Susi at habang kumukuha ang ina ng tubig na pangtimpusada, ay nakakita siya ng puso na hugis na. Kaya ikinuto niya yun sa asawa niya, pero parang hindi naniniwala si Apyo. Isang araw, naligaw si Apyo at napansin niya na may sumusunod na usok na hugis tao sa kanya. Kanina pa ako naglalakad. Hindi pa ako nakarating sa bahay ni Marikita. Naligaw na yata ako. Hindi ko pa kasi kabisado ang lugar na to. Saan na kayang banda yung bahay ni Marikita dito? Wala naman akong mapagtanungan. Ano yun? Parang may napakalamig na hangin akong naramdaman. Ano ito? May usok na hugis tao na sumusunod sa akin. Bibilisan ko ang paglalakad ko, pero hindi ko pa alam kung saan patungo ang daan na to. May masasalubong akong dalawang babae. Sino kaya ang mga to? Itatanong ko nga sa kanila kung anong lugar na to. Magandang gabi po, Ale. Pwedeng magtanong, anong lugar ito? Bago lang kasi ako rito. Hindi ko kabisado ang lugar na to. Nakatitig lang sila sa akin. Ang talim ng kanilang mga mata. Pareho silang nakapula ng damit. Sige, Ale, alis na po ako. Sino kaya ang mga yun? Bakit? Tinitigan lang ako at parang may kasalanan ako sa kanila. Bigla silang naglaho. Wala na sila. Nako, maghahanap ako ng mapagtatanungan ko. Naligaw na talaga ako. Susi, anak, bakit hanggang ngayon wala pa ang tatay mo? Saan kaya nagpunta ang matandang yun? Ano bang paalam nila sa iyo, Inay? Ang sabi lang sa akin, maglalakad lang daw siya. Iikot-ikot lang sa lugar na to. Pero kanina pa yun. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakabalik dito? Baka naman naligaw sila, Inay. Buti pa, sunduin na lang natin siya. Pero saan natin siya susunduin? Hindi naman natin alam kung saan siya nagpunta. Magtanong-tanong tayo sa mga taong madadaanan natin. Sige, anak. Halika. Baka kung saan na nagpunta ang tatay mo. Inarsulaan niyo? Marikita, umalis kasi si Apyong kanina pa. At hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Hahanapin namin. Baka naligaw na siya. Natilaklay Susi dya. Agta na ipila. Sikat ang dola ba sumananabot kinin Apyong? Ano raw, Inay? Ang sabi niya,
maiwan ka na raw dito at kami na lang daw dalawa ang maghahanap sa tatay mo. O sige po, mag-ingat po kayo ha. Marikita, halika na. Hanapin natin si Apyong. Sir, na kaya ako naroon. Ang haba na ang nilakad ko. Wala pa akong nakikitang kabahayan. Wala na akong makitang tao. Mga Pyong, kayo ba yan? May tumawag sa akin. Yung lalaking dumalo kay Susi nung isang gabi. Mga Pyong, saan kayo pupunta? Ay, uuwi na sana ako sa bahay ni Hipag kong Marikita. Pero hindi ko alam kung saan na yun. Hindi po dito yung daan patungo doon, mga Pyong. Naligaw na po kayo. Naligaw na talaga ako rin saan na nga ba ang daan patungo doon? Mabuti pa, sasamahan ko na kayo para hindi na kayo maligaw. Halina kayo, mga Pyong. Inay, nasaan na po si Itay? Hindi mo pa ba siya nakita? Hindi, anak. Nag-aalala na rin ako eh. Baka kung saan na siya nakarating ang... Ay, naku. Saan kayo nagpuntang Itay? Wala mo naman sanang masamang nangyari sa kanya. Sana nga, anak. Diyos ko, sana kaya nakarating ang tatay mo. Umpano, abambano lamang asawang dilay. Ano raw, Inay? Ang sabi ng tita Marikita mo, baka nausog daw ang tatay mo. Ay, Diyos ko, wag naman sana. Maraming salamat sa iyo rin ha. Ayan, nandito na ako sa bahay ni Marikita. Wala pong anuman, mga Pyong. Ang itay mo nandyan na. At magkasama pala silang dalawa ng lalaking dumalaw sa iyo at nakipagkaibigan. Oo nga. Itay, mabutit nandito na kayo. Alalang-alala na po kami sa inyo Ay, salamat naman. Akala ko may masamang nangyari na sa iyo, Pyong. Ay, oo nga Pagod na pagod akong lakad ng lakad. Hindi ko matagpuan ang bahay ni Marikita. Ay, sa susunod huwag kang aalis na nag-iisa. Baka maligaw ka na naman. Buti na lang at napansin ka ni Rene. Kung hindi, baka kung saan ka na makakarating. Yun ang nangyari kanina, Susi. Kasalukuyang nagkukumpuni ako ng sirang electric fan sa shop. Nang may napansin akong naglalakad na pabalik-balik doon sa mahabang daan. Nang pauwi na ako, nadaanan ko ulit ang tatay mo. At nakilala ko siya. E akalain mo naligaw pala siya. At pagod na pabalik-balik sa lakad niya. Maraming salamat sa iyo, Rene. Kung hindi mo siya napansin, baka hanggang ngayon, wala pa siya. Sino naman kaya yung sinasabi niya na nasa lubong daw niya na dalawang babae at nakapulan ng damit? At nagtanong daw siya, pero hindi sila sumagot. Baka sila. At ang nanay niya yun. Alam mo, kamuntik na akong naniwala na may relasyon kayo ng Sheila na yun. Sa totoo lang,
nagtampo ako sa iyo. Eh, sabihin ko na sa yung totoo. Alam mo, matagal ko nang nililigawan yun eh. Pero hindi ako sinasagot. Sabi kasi sa kanya ng nanay niya, dapat daw na mapangasawa niya ay yung may kaya. Dahil maganda raw siya. Ha? Ganun ba? Oo. Hindi niya alam na may babaeng mas higit na maganda kaysa sa kanya. Bakit? Sa tingin mo ba maganda ako? Hindi naman Mas malayong maganda ka sa kanya eh. Pero hindi naman yung panlabas na kagandahan ng batayan para sabihing maganda ang isang babae. Alam mo, maganda ka. Mabait ka pa. Hindi suplada na tulad ni Sheila. Ha? Teka. Gabi na pala, Susi. Magpapaalam na ako. Pasensya ka na. Hindi ko napansin na matagal na pala tayo nagkukwentuhan. Oh, sige Rene. Ingat ka sa daan, ha? Oh, salamat, Susi. Mga Pyong, Aling Lilay, Aling Marikita, aalis na ho ako. Masayang-masaya ako sa gabing ito. Matagal kaming nakapagkwentuhan ni Susi. Sa susunod na dalaw ko sa kanya, magtatapat na ako. Ay, kakalimutan ko na si Sheila. Ang tagal mo akong pinaghintay. Kung ano-anong pinagagawa mo sa akin. Pinahiya mo pa ako. Sa harapan ng maraming tao. Teka. Malapit na pala ako sa tapat ng bahay nila Sheila. Bibilisan ko pang paglalakad para makauwi na ako agad sa bahay. Marami pa akong trabaho bukas sa shop. Ha? Si Sheila pala yung nasa harap ng bahay nila. Parang may inaabangan. Kumusta ka na rin Sheila? Sabi ko, kumusta ka na? Sheila, gabing-gabi na. Nandito ka pa sa labas ng bahay niyo. Sinong iniintay mo? Sino pa? Di ikaw ang hinihintay ko, Rene? Ako? Bakit mo ko iniintay? May kailangan ka ba sa akin? Di ba? Sabi mo, maghihintay ka kung kailan kita sasagutin. Oo. Nasabi ko ngayon. Sa'yo. Ngayon, Rene. Noon, pero... Ngayon, sinasagot na kita. Sheila, wag! Huwag mo kong yakapin, Sheila! Wag! Ano? Ginawa sa'yo ni Sheila ang ganun, pare? Oo, pare Rick. Hindi ko inakalang gagawin niyang ganun. Pero, wala akong nararamdaman sa kanya. Hindi tulad noon na hindi ako makatulog sa kaisip sa kanya. Anong ginawa niya nang itulak mo at layuan? Nagmagkaawa siya. Sabi niya, mahal na mahal daw niya ako. Paano ngayon yan, pare? Talagang masasaktan siya. Wala naman akong magagawa, pare. Talagang nawala na yung nararamdaman ko sa kanya. Naiintindihan kita, pare. Pero naawa ko ngayon kay Sheila.
Parang nawala na yung pagkasuplada niya. Oo, pare. Dahil may nakita siyang mas maganda sa kanya dito sa Barrio Primicias. Wala na siyang may pagmamalaki, pare. At ang plano ko, babalik ako sa ibang araw para magtapat na kay Susi. Ano sa palagay mo? May pag-asa ka ba sa kanya, pare? Yun ang hindi ko alam, pare. Pero nakapag-desisyon na ako. Ayaw ko na talagang ligawan si Sheila. Ayaw ko na, pare. Sheila, nandito ka pala sa tapat ng bintada. Bakit hindi ka pa natutulog? Matulog ka na. Inay, Oh, umiiyak ka pala. Ano iniiyakan mo? inay, bakit ganon si Rene? Dati-dati, sinusuyo niya ako palagi kahit pinapaya ko siya. Ngayon nahanda ko na siyang sagutin. Parang iniiwasan na niya ako. Ha? Ay, ang walang hiyang rin na yon. Pinaasa-asa ka pa, tapos aayawan ka? Inay, alam niya ba? Ang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin eh. Siguro inayawan niya ako dahil may nakita na siyang ibang babae na mas maganda pa sa akin. Yun bang bagong nakatira kay Marikita? Siguro po. Inay, mahal na mahal ko po si Rene. Bakit ganun siya, Inay? Bakit? Tama na yan, Sheila. Huwag mo nang iyakan ang lalaking yun. Kung ayaw niya sa'yo, duwag. Bakit? May ihabol ka na ba sa kanya? Wala naman, di ba? Opo, Inay. Pero masakit talaga eh. Parang hindi ko na kaya. Parang gusto ko na pong magpakamatay. Sheila! Ayan, matatapos na rin nating nakumpul itong mga sirang appliances, pare. Buti na lang, tinulungan mo ko eh. Hindi eh, baka abutin pa akong bukas nito para matapos. Wala akong ginagawa sa shop na pinagtatrabahuan ko, pare, kaya tinulungan na kita. Ay, Rene! Ah. Rene! Si Aling Galing, pare. Papunta rito. Bakit kaya? Hay, lalaki! Manluloko ka pala, no? Manluloko ka! Ha? Ikaw, manluloko ka! Aling Galing, huwag po na naman akong duduruin. Hoy, lalaki! Bakit mo niloko ang anak ko, ha? Bakit? Hindi ko niloko ang anak ninyo, Aling Galing. Wala pa po kaming relasyon ng anak ninyo. Totoong nililigawan ko siya, pero hindi naman niya ako sinagot. Sinungaling! Sinagot ka na raw niya eh! Ha? Hindi po. Wala pong katotohanan yan. Hoy, ito ang tandaan mo, ha? Kung may masamang mangyayari sa kanya, ikaw ang sisisihin ko! Pio, mag-ingat ka ha. Ang sabi kasi ni Marikita, marami na raw ang taong naliligaw dito. Lalo na kapag baguhan pa lang na nakatira dito. Buti na lang kamot, nakabalik ka pa dito. Yung iba daw, wala na. Tuluyan na silang naligaw.
At hanggang ngayon, hindi na sila nahanap. Naikwento nga yan sa akin ni Rene habang naglalakad kaming pabalik dito. Tinatanong ko nga kung bakit. Sabi niya, wala daw makapagpapaliwanag. Sabi naman ng isang kapitbahay dito, may mambabarang daw dito sa lugar na to. Pero hindi nila alam kung sino. Ha? Kung ganun, doble ingat pala tayo dito. Oo, Apyong. Kaya halos lahat daw ng nakatira dito mababait. Kasi kapag gumawa daw sila ng masama sa kapwa nila, magkakasakit daw sila kaagad. Ay, oo raw. Naikwento na rin yan sa akin ni Rene. Kaya ikaw mag-ingat ka. Huwag ka nang labas ng bahay. At huwag kang makikipag-usap sa taong hindi mo kilala. Gusto ko sanang maglakad. Papunta dun sa kabukiran. Pero sabi ng inay, huwag daw akong lalabas ng bakuran. Ano kaya ang hiwagang bumabalo sa baryong ito ng Primsias? Takot daw silang gumawa ng masama sa kapwa nila dahil magkakasakit sila. Pero sino ang mambabarang? Sino? Susi! Ang babaeng nililigaw ni Rene? Si Sheila! Ano kaya ang pakay ni Sheila kay Susi? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.